At yun nga mga agulong, may another customer po tayo rito. Isang pang Aerox mga agulong. Napakaganda ng quality ng gulong na ikakabit niya. Isang brand po ng B-Star. Ang sukat ng kanyang gulong dito ay stock pa rin. Kung ano ang sukat ng kanyang stock tire, ayun pa rin po ang ipapalit niya mga agulong. Ang ganda po ng kulay ng kanyang mags. Tara gawin natin ito mga agulong. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa 36k followers. Sa mga new followers ko po, maraming salamat po sa inyo. Sa top fan, sa mga nag-share ng aking upload, sa mga old followers ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito dumako na nga po tayo mga agulong sa aking ginagawa. Pag ako po nagta-tire machine, inuugali po natin na maglagay ng ganitong sapin. May case po kasi minsan na nangyari sa akin, dumaplis po ang mags. Ito po ay nangyari sa akin, failure, kaya naging maingat na po tayo. At nag-provide na rin po ng pansapin. Once na dumaplis po ang ating clamp dyan, ay hindi na po siya magkakaroon ng gasgas. May mga time kasi minsan mga agulong na hindi natin inaasahan ang ating ginagawa. Katulad na lang ng pagdaplis nito, kahit naka-tire machine tayo, ay hindi natin masabi na 100% natin na hindi magkakaroon ng gasgas. Siguraduhin po lagi natin mga agulong na ang ating ginagawa ay maging quality or pulido. Para naman ang ating customer ay matuwa sa atin. Hindi pag alis nila ay nakasimangot at parang pinagtakluban ng langit at lupa. Tayong gumagawa, tayo dapat dito ang mag-ingat. Once na hindi po tayo nagsasapin at dumaplis nga po yan, wala tayong rason kundi konti lang naman eh. Kukuha pa naman yan po sa repaint. Hindi naman po sinasadya. Kukuha pa yan sir sa retouch. Tapos pag alis ng customer, ang sale naman ito. Ang mga rason ng isang tireman, mga agulong, hindi ko naman po nilalahat. Ganyan po ang rason ng mga baluktot ang pag-iisip. Tayong gumagawa, pinagkatiwala po sa atin yan, dapat quality at pulido ang ating trabaho. Ano po? Hindi ko naman po sinabi lahat ganyan magtrabaho. Ako po ay nagkakaroon ng failure, kaya po nagkakaroon tayo ng pag-iingat. Pag hindi ka po nagkamali, hindi ka mag-iingat. Yun lang po yun mga kagulong. Dito kabilang side na po ang ating na-install dyan. Dito naman sa kabilang side ay ipipress down lang natin yung mga labi. At yun, tapos na po natin na-install na hindi po nagagalusan pagdating sa tire machine. Take note mga agulong, kahit sabihin natin na naka-tire machine ka, hindi mo masabi na 100% na hindi mo magagalusan yan pag hindi ka nag-ingat. At dapat kung wala kang sapin sa tire clamp, lagyan mo rin ng sapin. Kasi nangyari na po talaga sa akin yan mga agulong, paulit-ulit ano. At kung umabot ka man sa video na ito, maraming salamat po sa iyong pananatili sa aking video. May mga pabida-bida din po kasi dito sa ating ginagawa at sa mga nagko-comment na kaysa mahina raw tayo gumawa, kaysa kabado raw tayo gumawa, kaysa wala raw tayong alam sa paggagawa. At ito naman po ang masabi ko, mga agulong, hindi po tayo walang alam, hindi natin alam. Ang nangyayari po dyan, nag-iingat lang po tayo para 100% natin pagkatiwalaan po tayo ng customer at hindi po sa atin madala yan sa pagkakabit. Kahit naman po sa pagtatanggal, marami pong sirang tireman dyan. Hindi ko naman po sinabing lahat ano po, paulit-ulit na naman. At siya nga pala mga agulong, first day of December, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Naway dumaloy ang pagpapala sa inyong lahat mga kagulong. Dito mga agulong, tuluyan na nga po natin sinasalang yung ating gagawin dyan sa pangharapan. Dito mga agulong, yung ating tire machine dito sa pangharapan ng Aerox ay alanganin po yan. Pero kaya naman po. Saktong-sakto lang po yan ang ating tire arm dyan ng ating tire machine. At sabi nga mga agulong, kung hindi ka magkakamali, hindi ka nga matututo. Tama naman po yun. Pero kung nagkamali ka na at inulit-ulit mo pa ang paggagawa ng pagkakamali or failure, ay hindi ka talaga matututo. Kumbaga matigas ang iyong ulo. At ika nga, slowly but surely. Ano yung mabilis na trabaho kung puro palpak naman ang iyong ginagawa. Dito mga agulong, tuluyan na nga po nating tinatanggal yung kabilang side. At maisingit ko nga pala mga agulong, yung tinahi natin na gulong sa gilid ang tama or yung sidewall, na ang kagandahan lang talaga sa mga ganyang pagtatay mga agulong, kung wala ka pang budget,
at wala ka namang pambili pa, ay yun ang talagang magandang proseso. Kung may pambili ka naman, bakit hindi ka bumili ng bago? Ano po, kami po ay nagre-repair lang at sinusolusyonan namin kung ano ang dapat gawin sa inyong gulong. Dito mga agulong, tuluyan na nga po natin na ikakabit yung kabilang side. Pagdating sa gulong ang Bister, napakaganda po ng groove niyan. Ito po ay flush. Yung pinaka-groove niya mga agulong, mahalin tulad sa isang brand. Hindi ko na po sasabihin yan, secret. Sa kapitan naman mga agulong, napakaganda ng Bister. Wet and dry ay talagang kakapit si Bister. Baka naman. Sulit ang pera mo dito kasi friendly budget lamang si Bister. Dito mga agulong, tanggalin na nga po natin yung sapin natin dyan. Talagang napakaganda at pulido ang ating nagawa dyan. Kung ano po ang kondisyon ng pintura ng ating customer, ayun din po ang ibabalik natin. Dapat ganun mga agulong, hindi yung kaganda-ganda ng pintura, pagbalik sa customer ay puro bangas at puro gas-gas na ang ating ginawa. Kawawa naman si customer, tapos ikaw pagtalikod, ngingiti ka na lang at kakamot.